God, be with me today. Help my heart be open to the ways Jesus is at work in my life. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Gayong at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang fourth Sunday po, or fourth Sunday of Advent, mga kapatid. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa mga sandaling ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita at mapagnilayan po ito. So mga kapatid, kamusta po ang ating simbang gabi?
At ngayon ay nasa fourth Sunday of Advent na tayo. So pang-apat na kandila na ang nasindihan, which signifies love, no? Pagmamahal kanino? So mga kapatid, sana naway nakapagsimba tayo, no? This is a very important day. Ito po ay kailangan natin, no, sa ating buhay, at naway hindi lang sa araw na ito tayo makapagsimba, but din sa nalalapit na Pasko, no? Sikapin natin na makapagsimba din. At bago ko po ibibigay sa inyo ang ating mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga subscribers. May mga bagong subscribers tayo, marami pong salamat sa inyo. At sa lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa ating munting channel na ito. Sa pagkakataong ito, magbibigay din ako ng aking munting reflection sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa nasabi ko na kanina, yung pang-apat na kandila ay is all about love, no? So pag-usapan natin ang love. Maraming definition itong love, no? Love your enemies, love your neighbor as yourself. Di ba? Second commandments sa dalawang commandments. So mga kapatid, kung tayo po ay may pagmamahal sa ating sarili, tayo ba ay may pagmamahal din sa ating kapwa, no? Sasabi natin na whatever difficult times, if you fall in love, lahat ay gagawin, no? So ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin, lalo ng ating mahal na Inang Maria sa kanyang pag-oo, no, sa plano ng Diyos. So tayo, being a person, tao tayo, may mga pagkakataon na binibigyan tayo ng task, no, ng ating Panginoon. At din ano bang sagot natin? Umuo ba tayo o oo lang, pero parang oo lang sa salita, no, pero hindi sa gawa. So today, the fourth Sunday of Advent is masasabi natin that ito po yung turning point of the history, no, na kung saan yung pag-yes dito ni Maria ay nangahulugan ng salvation ng sangkatauhan, kaligtasan. And then ito pong fourth Sunday din ito of Advent is the preparation becoming our Lord Jesus Christ, no? Sa Lunes, bukas diyan sa Pilipinas, no, is ay Christmas day na, no? Araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. So ang preparation natin to ourselves ay ano ba katindi, no? Or ano ba yung piniprepare natin, ano? Are we preparing for our spiritual life, or ano ba yung preparasyon para sa handa, no? Para sa mga bisita o ano? Regalo, preparasyon sa regalo. Ano bang piniprepare natin? Yung siguro pansin niyo yung karamihan ng tao, ang pinag-aabalahan yung bibili ng regalo. Dito sa amin, sa kahaba-haba ng pila, kaya ngayon kilala ko, bumalik na lang eh. hindi, hindi, hindi na tinuloy yung pag-shopping, bumalik na lang. Kasi ang haba ng pila, ilang days, last days. So, masaya din, no? Pero, para bang yung abala tayo sa preparation natin for Christmas, not
will come, no, sa ating Panginoon, no? Spiritually, no? Kulang tayo dun eh. Materially, yeah, puno-puno tayo, no? Bili tayo ng kung ano nung gusto natin, pang regalo, ganito, ganyan. Pero, sa pag-prepare na yon ay nakakalimutan natin, no, na dapat ang focus, ang sentro ng ating preparation, the birth of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, sana naman ano, yung feeling ba na excitement, no? Excited ba tayo, no? Yung excitement natin, hindi lang yung excited tayo sa regalo na matatanggap natin, or yun bang excited sana tayo, no, na i-celebrate yung kapanganakan ng ating Panginoon. Maybe in so many other ways, no? Ganun ang ano natin, yung pag-celebrate, but then itong pangmundong, makamundong celebration, no, or preparation ay ano lang to eh, panandalian lang eh. But then ang ating spiritual na preparation ay panghabang buhay ito, mga kapatid. Alalahanin natin, no? Hindi natin ito masasabing mawala, no, sa atin. Bagkus ito po ay nagpapatibay pa sa atin, ano, na yung paghahanda natin sa ating paglalakbay sa kabilang mundo, no? So sa ating ebanghelyo, na surpresa dito, no, ang ating mahal na ina, but then that surprise ay nagbigay sa kanya ng kagalakan, ano, na she cannot imagine na mangyayari ito sa buhay niya, but then because this is the plan of God na masalba tayong lahat sa kasalanan, sa ating minanang kasalanan. So ultimo yung kaisa-isa niyang anak ay pinadala niya, no? Nagiging tao ang anak ng Diyos, but then napakalungkot lang that marami ang hindi pa rin naniniwala sa kanya, no? Na siya ay anak ng Diyos. Tayo din mismo minsan, no, hindi rin natin kinikilala na siya ay anak ng Diyos. By what means? Minsan may mga feelings tayo, no? May mga bagay na yung bang ang ego natin ay matatamaan. So nagkakaroon tayo ng masamang pakiramdam. Nagagalit tayo, nagtatampo tayo, kisyo ganito, ganyan. So minsan kasi masyado tayong selfish, no? Yung bang ito yung gusto ko eh, ito yung gusto ko. Pero pag medyo naapektuhan yung gusto mo, sasama ang loob mo, no? Sasama ang loob natin, di ba? Eh sa akin normal lang yan dahil tao tayo, may feelings tayo. But then kung yung mga bagay na yun ay yung palaliman at ito bang hindi mo idaan sa ibang klaseng pag unawa, ay hindi tayo makaahon dito. Lalo na nagsisimba tayo, nagko-communion tayo, but din medyo meron ka dong sa loobin, no, sa loob mo. So ang ebanghelyo natin ngayon at ang ebanghelyo ng Pasko or ang mensahe ng Pasko, ang mensahe ng
Sinindihang kandila, pang-apat ay pagmamahal. So, kung anong meron diyan bumagabag sa iyo, I'm sorry, that bothers you and then make you uncomfortable, no? Hindi ka komportable. You feel not comfortable for that because naiisip mo that ibang mga negative thoughts na yung bang nagtitira sa isip mo. So yung love, understanding, ibang pagpakumbaba ay mawawala yun eh. Kasi nag-iiral yung ano natin, yung pagka ano natin, selfish, no? Yung masyado tayo makasarili, no? But then, as I said, as human, madali tayo makaramdam yan. But this is the sign that we have to pray unceasingly. May struggle tayo dito, but then sa tulong ng Diyos, lalo-lalo ngayong Pasko, no? Ang Pasko ay hindi lang pangregalo o anong mga bagay na makapagpasasaya sa atin, but din ito po yung panahon, no? Panahon ng ibang iwala mo na yung sa sarili natin, ano? Yung mga galit, inggit, tampo, o kung ano pa man. Isipin natin that ang ating Panginoon nga ay hindi nagtampo sa atin, no? Kung tayo ay makagawa ng kasalanan, nandiyan pa rin siya, no? Handang-handang tumanggap sa atin. So tayo, mga marurupok, kailangan natin hingin natin ang gabay ng banal na espiritu para po tayo ay hindi magapi, no, ng kalaban na mailayo tayo o mapalayo tayo sa ating Panginoon. So, sana naman itong ating Ebanghelyo sa araw na ito po ay Ebanghelyo din natin last week. No, I think, if I'm not mistaken, is either hindi ko lang maano or Miraculous ba yun. So, hindi ko lang masyadong maalala. But in the same thing, ang mensahe dito ay yung pagtanggap ng ating mahal na ina sa kalooban ng Panginoon na siya po ang magiging ina, no, ng tagapagligtas, no. So tayo din sana ihanda din tayo na tumanggap sa kalooban ng ang Diyos para sa ating buhay. But kailangan lang natin na magdasal, taimtim na pagdasal, ialay natin yung ating mga problema, mga bagay na bumabagabag sa atin, so that we will like Mary, no, na nagiging isang masunurin, no, sa kagustuhan ng Panginoon, ano, that siya po yung, kung maalala natin, that she is the first disciple, no? Siya yung tagasunod ng ating Panginoon. Siya po yung unang umuo, no, sa kagustuhan ng Diyos. And siya po yung babae that ponder the word, no? Sana magiging ganun din tayo. Katulad ng ating mahal na ina, no, that he ponder the word. And yung kung ano ba yung response niya, no, ponder the word, and then she listens to the angels and responses his yes, no, sa plano ng Diyos at sa plano ng Panginoon na mailigtas tayong lahat.
So, so mga kapatid, sana naway maging modelo natin sa ating buhay ang ating mahal na ina na ibang kung ano man ang kalooban ng Diyos ay ate pong susundin. So mga kapatid, yan lang po ang aking maibibigay na munting reflection sa ating Ebanghelyo sa araw na ito ng December 24, 2023. So sa lahat na mga nag-view, sumusubaybay sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. So mga kapatid, yun na po, sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin na mga masugid mga taga-subaybay at sa ating mga bagong subscribers. Mga kapatid, sana naway wag nating kalimutan na ipagdasal ang bawat isa. At sana naway ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. So marami pong salamat at God bless us all. Madalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.